Matagal ng pangarap ni Leonardo ang magkaroon ng anak, pero hindi niya ito magawa dahil wala siyang asawa. Isa siyang bilyonaryo, pero hindi pa niya nararanasan ang umibig. Parang bakal ang puso niya. Habang tumatanda siya, mas lalo niyang hinihiling na magkaroon ng anak, kahit isa lang. Nagpahire siya ng isang birheng babae para bigyan siya ng anak kapalit ng pera. Pero paano kung tamaan siya ng pana ni Cupido? Pakakawalan niya ba ang babaeng nagdadala ng anak niya pagkatapos nitong manganak? Paano kung isang araw magising na lang siya na hindi lang anak ang gusto niya, kundi pati na rin ang puso ng dalaga? At paano kung may biglang sumulpot na babae sa araw ng kasal nila? Daddy, gusto ko ng ice cream, sabi ng isang batang babae sa kanyang daddy. Tinatayang 4 na taong gulang ang bata. Ang cute niya at gusto mong kurutin ang pisngi niya. Mamaya na tayo bibili ng ice cream, baby. Hihintayin muna natin si mommy mo, sagot naman ng daddy niya. Where's mommy, daddy? Tanong ng bata. Bumili lang si mommy ng milk mo, favorite mo yun, di ba? Tanong ng daddy at ngumiti naman ang bata. Kinalong siya ng kanyang ama, habang tuwang-tuwa naman ang bata. Sa malayo, palihim silang tinitignan ni Leonardo. Hindi niya may tatanggi na naiinggit siya sa mag-ama. Matagal na niyang pangarap magkaroon ng anak, pero wala pa siyang nagugustuhang babae. Hindi niya alam kung manhid ba siya o hindi lang siya marunong magmahal. He's already 30 years old, pero wala pa siyang Elise. Leonardo is a billionaire man. Pagmamay-ari niya ang mga malalaking kumpanya sa loob at labas ng Pilipinas. Pero kahit mayaman siya, hindi pa rin iyon sapat. Hindi siya masaya sa buhay niya. Kaligayahan niya ang magkaroon ng anak. Ang saya-saya nila. Siguro kung may anak lang ako, sobrang close din namin ngayon gaya nila. Bulong ni Leonardo sa kanyang sarili habang nakatingin sa mag-ama. Lumipas ang ilang minuto at umalis si Leonardo. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaandar ito. Binagtas niya ang zigzag road papuntang Baguio. Sinubukan niyang libangin ang sarili niya, pero mas nangingibabaw pa rin ang kalungkutan. Naboboring na siya sa buhay niya kaya isang araw, pinatawag niya ang kanyang sekretary na si Roxanne. Yes, sir. What can I do for you, sir? Tanong ni Roxanne nang makapasok siya sa opisina ni Leonardo. Nakita niyang uminom ng alak ang binata. Do please hire me a baby maker. Just make sure na virgin ang babaeng iha-hire mo. Gusto kong magkaroon ng anak, wika ni Leonardo at muling uminom ng alak. Napaawang ang bibig ni Roxanne, nagulat siya sa sinabi ng kanyang boss. Virgin baby maker. Hahanapin ko po, sir, nautal na tanong ni Roxanne. Kasasabi ko lang. Hindi ka siguro naglilinis ng tenga mo, sabi ni Leonardo na hindi man lang siya tinitignan. Sorry naman, sir. Nilinaw ko lang naman kung tama ba yung narinig ko eh. At kung virgin baby maker ang hanap mo, sir, pwede naman ako biro ni Roxanne at humalakha. Tumingin sa kanya si Leonardo. Wala sa bokabularyo kung pumatol sa sekretary ko at mas lalong hindi ako pumapatol sa may boyfriend. Single ang hanap ko para walang argabyado. Pakibilisan mo. Paki-inform mo na lang ako kung may nahanap ka na, wika ni Leonardo na ikinangiti ni Roxanne. Oy, sir, masyadong nagmamadali. Teka, anong klaseng dalaga ba? Maganda. Mapiti o morena? Payat o mataba? Matangkad o pandak? Sunod-sunod na tanong ni Roxanne. Sumalubong ang makakilay ni Leonardo. Ang dami mo namang tanong, Lilibeth. Basta yung babaeng babagay sa kagwapuhan ko. At huwag kang mag-alala, babayaran naman kita pag may nahanap ka na, sabi ni Leonardo. Abot tenga ang ngiti ni Roxanne. Wow, magkakaroon na naman pala ako nito ng money, nakangising wika ni Lilibeth. Tinitignan lang siya ng suplado niyang boss. 5 taon nang nagtatrabaho si Lilibeth bilang sekretary ni Leonardo at hindi na bago sa kanya ang pagiging suplado ng binata. Nasanay na siyang inaasar niya ito sa kabila ng pagiging suplado nito. Kaagad naghanap si Roxanne ng virgin baby maker nang sumagi sa isip niya si Clarice, ang best friend niyang maganda na nagtatrabaho sa flower shop. Clarice is 28 years old, mas bata ng 2 taon kay Leonardo. Kung susyuriin ang dalaga, pasok na pasok siya sa standard ni Leonardo. Kung gwapo si Leonardo, maganda rin naman si Clarice. Ang Miss Universe ang kagandahan niya. Kaya naisip ni Roxanne na tawagan ito at makipagkita. Single rin naman kasi si Clarice kaya walang problema. Pagkatapos makipagkita ni Lilibeth kay Clarice, dinala na niya ito sa opisina ni Leonardo. Mukhang interesado naman kasi ang dalaga. Sir, nakahanap na po ako ng virgin baby maker, wika ni Roxanne nang makapasok siya sa opisina ni Leonardo.
Mula sa pagtitipa sa computer ay tumingin si Leonardo kay Roxanne. Sounds good, mabilis ka rin palang makahanap, wika ng binata. Siyempre, ako pa ba, pagmamayabang ni Roxanne. Nakakasiguro ka bang single yan? Tanong ni Leonardo at ibinaba ang kanyang salamin sa mata. Naman, alam ko ang background ng buhay niya. No boyfriend since birth yun, sir. Sir, ako magugustuhan mo talaga yun. Sambit ni Roxanne sabay kinde. Kung ganoon, papasukin mo na siya rito. I wanna talk to her. Wika ni Leonardo at kaagad namang sumunod si Roxanne. Pagkalipas ng ilang segundo ay bumukas ang pinto at pumasok si Clarice. Napakaganda niyang dalaga. She's wearing a bodycon dress with a black stiletto. Katamtaman lang ang haba ng buhok niya. Para siyang Barbie doll dahil sa kanyang kulot na buhok na kulay brown, matangos na ilong, mahahabang pilik mata, brown na mata, at kulay mansanas na pisngi. Sa unang tingin pa lang kay Clarice ay mabibijhani ka na, lalo na sa kanyang maputing bala. Ang ganda niya, sambit ni Leonardo sa kanyang sarili habang naglalakad palapit sa kanya si Clarice. Umayos siya ng upo at nagtama ang kanilang mga mata. Have a seat, wika ni Leonardo kay Clarice. Sinunod naman ng dalaga ang kanyang sinabi at ngumiti. Sobrang ganda niya kapag nakangiti, muling bulong ni Leonardo sa kanyang sarili. Sa dinami-raming magagandang babae sa mundo, hindi niya alam kung bakit tanging kay Clarice lamang siya nabijhani. May kakaibang karisma ang dalaga. Ikaw ba ang nahire ni Lilibet para maging isang baby maker? Tanong ni Leonardo sa kanya. Ako nga, walang pag-atubiling sagot ni Clarice na nakangiti pa rin. Are you sure that you're a virgin? Paninigurado ni Leonardo. Yes naman. No boyfriend since birth ako, sagot ni Clarice. So, sure ka na ba na maging isang baby maker? Muling tanong sa kanya ni Leonardo. Gumisi si Clarice. 100% sure. Hindi naman ako pupunta rito kung wala akong balak. At nga pala, magkano ang ibabayad mo sa akin sakaling bigyan kita ng anak? Tanong ni Clarice. Nag-isip si Leonardo at sumagot. 300,000 o ano? Deal? Yes, deal. Walang pag-alinlangan na sagot ni Clarice. Sumilay ang ngiti sa labi ni Leonardo. Nasasabik na siyang magkaroon ng anak. Wait, lilinawin ko lang. Pagkatapos kitang mabigyan ng anak, pwede na akong lumayo sa'yo? Wala na tayong pakialamanan sa isa't isa, tanong ni Clarice. Naman, ganyan talaga ang mangyayari. Bigyan mo lang ako ng isang anak at pagkatapos niyan, malaya ka na, paglilinaw ni Leonardo. Okay, no problem, sagot ni Clarice. Tumayo si Leonardo at lumapit kay Clarice. So, pwede na ba tayong magsimula sa paggawa ng baby? Muntik nang matawa si Clarice sa tanong ni Leonardo, pero pinigilan niya ito. Hindi niya alam kung bakit siya natatawa. Pakiramdam niya ay hindi bagay sa kanila ang gawain na iyon. Masyado ka namang excited. Hindi ka pa nga naliligo, magsisimula na agad, binuwelta siya ni Clarice. Excuse me, kahit hindi ako naliligo, mabango pa rin ako, wika naman ni Leonardo. Ayokong magsimula kung ayaw mong maligo, sabi ni Clarice at pinandilatan niya pa si Leonardo. Ang arte mo namang baba. Na, maliligo na. Samahan mo ako sa mansyon. Maliligo ako roon at doon ka na rin matulog at nang makapagsimula na tayo, wika ni Leonardo at humakbang papunta sa pinto. Sumama ka sa akin, utos niya kay Clarice bago niya binuksan ang pinto. Kaagad namang tumalima ang dalaga. Binagtas ni Leonardo ang daan papunta sa parking area habang nakasunod naman sa kanyang mga paa si Clarice. Pinagbuksan niya ng pinto si Clarice. Kahit suplado si Leonardo, mayroon din siyang pagiging gentleman. Nang makita niyang maayos nang nakaupo ang dalaga ay sinimulan na niyang paanderin ang makina. Binagtas ng kanyang sasakyan ang daan papunta sa mansyon ni Leonardo. Walang imikan ang dalawa noong nasa biyahe pa sila. Nakabibinging katahimikan. Maari ka nang bumaba. Nandito na tayo sa mansyon, wika ni Leonardo nang huminto ang sasakyan sa parking area ng kanyang mansyon kaya bumaba na si Clarice. Bandang 7 oras na ng gabi nang makarating sila. Namangha siya sa kanyang nakita. Kay ganda ng mansyon at makikita rito na tunay ngang mayaman ang nagmamay-ari nito. Ganito pala kayaman ang isang Leonardo, bulong ni Clarice sa kanyang sarili habang inililibot ang kanyang paningin. Makaluma ang mga kulay na makikita sa paligid. Ang sarap sa mata. Sa di kalayuan ay tanaw ang malaking swimming pool. Halika na sa loob, sambit ni Leonardo kay Clarice. Sumunod siya kay Leonardo hanggang sa nakarating sila sa loob ng mansyon. Maligo ka na, utos sa kanya ni Leonardo.
Namilog ang mga mata ni Clarice at tumingin sa binata. Akala ko ba ikaw lang ang maliligo? Ba't dinadamay mo ako? Ikaw lang naman ang mabaho sa ating dalawa, di ba? Pagbibiro ni Clarice. Hindi pwedeng ako lang maliligo. Dapat ikaw rin. Huwag kang madeya. Gusto ko parehas tayong fresh. Natatawa na lang si Clarice sa isip niya dahil sa sinabi ni Leonardo. Itinuro sa kanya ni Leonardo ang bathroom at saka sila naligo. Hindi sila magkasama dahil hindi lang isa ang bathroom ni Leonardo. Pagkatapos nilang maligo ay pumasok na sila sa kwarto. Nangangatog ang mga tuhod ni Clarice habang naglalakad lalo na nang makarating sila sa kama. Nakabrief lamang si Leonardo at bumungad sa kanyang mga mata ang malaking alaga ng binata. Napaawang ang labi ni Clarice. Handa ka na ba? Tanong sa kanya ng binata. Hindi kaagad nakasagot si Clarice. Nagmistula siyang isang estatwa dahil sa labis na pagkatulala. Napangisi na lamang si Leonardo habang nakatitig si Clarice sa kanyang bumabakat na pagkalalaki. Oh, ba't ka nakatulala? Rian, kanina pa kitang tinatanong. Sabad niya kay Clarice at doon lamang natauhan ang dalaga. Napakurap-kurap siya. Ah, anong sinasabi mo? Utal na tanong niya nang matauhan siya. Sabi ko handa ka na ba? Pag-ulit ng binata. Tiningnan lamang siya ni Clarice na para bang nag-alangan pa ang dalaga kung anong isasagot. Nagtagpo ang kanilang mga mata, ngunit hindi pa man nakakasagot ang dalaga ay tinawid na ni Leonardo ang espasyong nakapagitan sa kanila. Sa unang pagkakataon, nagdampi ang kanilang mga labi. Natagpuan na lamang ni Clarice ang kanyang sarili na tumutugon na sa halik. Dahan-dahang binba ni Leonardo ang labi ni Clarice hanggang sa naging mapusok. Sinabayan nila ito ng paghagod mula sa naging hulma ng labi ng dalaga. Bumaba ang halik ni Leonardo patungo sa lig ng dalaga at hanggang sa umabot sa dibdib nito. Paulit-ulit na sinasambit ni Clarice ang pangalan ni Leonardo. Nagustuhan niya ang ginagawa nito sa kanya. Nagpatuloy ang kanilang ginagawa hanggang sa tuluyan ng isinuko ng dalaga ang perlas na kay tagal niyang iningat-ingatan. Pagkatapos ng nangyari sa kanila ay inyakap nila ang isa't isa. Sana mabuntis ka at magkaroon na ako ng anak, bulong ni Leonardo, ngunit hindi man lang nagsalita si Clarice. Tila ba napagod ito sa kanilang ginawa? Natawa na lamang si Leonardo sa kanyang utak hanggang sa nakatulog silang dalawa dahil sa nangyari. Kina Clarice at Leonardo, pansamantalang pinatira ni Leonardo si Clarice sa kanyang mansyon. Silang dalawa lamang ang naroroon sapagkat nasa Hong Kong ang mommy at daddy ni Leonardo. Iho lamang siya at siya ang tagapagmana ng lahat ng kanilang ari-arian. Isang araw habang nagluluto si Clarice ay bigla siyang sumuka. Wala sa oras na napatakbo siya sa lababo. Nahihilo siya at gusto niyang magpahinga. Leonardo, ipagpatuloy mo iyong niluluto ko. Nahihilo ako, utos niya kay Leonardo. Natigil ito sa katitikang marinig niya ang sinabi ni Clarice. Nahihilo ka. Kailangan mong magpa-check up. Sasamahan kita, wika ni Leonardo. Hindi na kailangan. Bilhan mo na lang ako ng pregnancy test. Kailangan kong malaman kung buntis ako o hindi, sabi ni Clarice. Ikinlitaw na maghangiti ni Leonardo. Wow! Sana buntis ka na para makita ko na ang baby ko, masayang sambit ni Leonardo. Diyan pinandilatan naman siya ni Clarice. Kaya nga bilhan mo na ako ng pregnancy test para malaman na natin, wika ni Clarice. Bibili ako ngayon din magpahinga ka muna diyan, sabi ni Leonardo at saka tumayo. Excited siyang malaman kung buntis ba si Clarice. Iniwanan niya ang kanyang laptop at saka kinuha ang susi ng kanyang kots. Ngayon ka na alis, tanong sa kanya ni Clarice. Naman, hindi na ako makapaghintay kaagad na tugon nito. Iba talaga kapag excited. O Sajina, umalis ka na, saad ni Clarice at kinindetan siya ni Leonardo at saka binagtas na nito ang daan palabas. After a few minutes, nakabalik na si Leonardo. Ibinigay na nito kay Clarice ang pregnancy test. Pumasok na si Clarice sa CR upang simulan ang pagsusuri. Malungkot na wika ni Clarice nang makalabas siya. Ang kaninang masayang mukha ni Leonardo ay napalitan ng pagkadismaya. Kumunot ang kanyang no. Negative talaga ang result, nagtatakang tanong niya kay Clarice. Negative talaga Sorry, hindi kita mabibigyan ng anak, sagot ni Clarice. Makikita ang kalungkutan sa mukha ng dalaga. Paanong negative ginawa na natin lahat ng posisyon, wika ni Leonardo, parang magwawala na siya. At dahil sa kanyang sinabi, napahalakhak si Clarice. Grabe ka naman sa lahat ng posisyon. Huwag ka nang malungkot tiyan. Binibiro lang naman kita. Ang totoo,
Positive talagang result, sabi ni Clarice kay Leonardo. Talaga? Positive ang result, nautal na tanong ni Leonardo, parang hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Clarice. Naku, ayaw mo pang maniwala. O ayan, tingnan mo ang result. Positive. Ipinakita ni Clarice kay Leonardo ang pregnancy test. May dalawa itong guhit at confirmed na buntis talaga siya. Yehe! Daddy na ako. Daddy na ako. Napatalon si Leonardo dahil sa sobrang tuwa. Walang mapagsidlan ng sayang nararamdaman niya noong mga sandaling yon. Naku! Huwag kang ngang sumigaw. Masyado ka namang excited maging daddy, saway sa kanya ni Clarice. Lumapit si Leonardo kay Clarice at saka hinimas ang tiyan nito. Babe, bilisan mong lumabas. Hinihintay ka na ni daddy, bulong niya habang hinihimas-himas ang tiyan ni Clarice. Napatawa na lamang si Clarice dahil sa ginagawa ni Leonardo. Naku, dugo pa lang yan kinakausap mo na. Sa bagay, ganyan siguro kapag first time magkakaroon ng baby, wika ni Clarice. Oy, ingat mo ang baby natin ha. Rule number 1, huwag kang magpapalipas ng gutom. Rule number 2, dapat mga nutritious foods ang kakainin mo para healthy ang bata sa sinapupunan mo. Rule number 3, huwag kang magpupuya. Rule number 4, don't take alcoholic drinks. Rule number 5, huwag kang maninigarilyo o umiwas ka sa mga taong nagsisigarilyo. Rule number 6, huwag kang magbuhat ng mga mabibigat. Rule number 7, maghersisyo ka. At rule number 8, alagaan mo't mahalin ang baby ko. At last rule number 9, huwag na huwag mo siyang itatakas sa akin. Kumunat ang naon ni Clarice matapos sabihin ni Leonardo ang mga rule sa kanyang pagbubuntis. Hindi niya akalaing ganon palang ka-strict ang isang Leonardo kapag usapang anak na. Ang dami mo namang rules sa buhay. Huwag kang mag-alala, alagaan ko ang batang nasa sinapupunan ko dahil anak ko rin to. Walang inang gustong ipahamak ang kanyang anak. Alam ko ang mga dapat kong gawin at hindi dapat, wika ni Clarice at saka pinandilatan niya si Leonardo. Mabuti naman at nagkakalinawan tayo. Magpahinga ka na roon sa kwarto, tawagin mo na lang ako kung kailangan mo ako, sabi ni Leonardo kay Clarice. Inaalagaan ni Leonardo si Clarice upang maging maayos ang kalagayan ng bata. Pinagsisilbihan niya ito na para bang tunay niyang asawa. Minsan nagiging sweet sila sa isa't isa at madalas kinakausap ni Leonardo ang bata sa sinapupunan ni Clarice. Napapangiti na lamang si Clarice sa tuwing ginagawa, yun ni Leonardo. Kahit pagod si Leonardo galing sa kanyang opisina ay hindi niya pa rin hinahayaan si Clarice na gumawa ng mga mabibigat na gawain. Nag-hire siya ng kasambahay na magiging tagapaglinis at tagapagluto nila. Sinasamahan din ni Leonardo si Clarice para sa prenatal check-up. Tinitsak nilang nasa maayos na kalagayan ng bata. Isang araw nagkaroon ng sakit si Clarice. Labis ang pag-alala ni Leonardo dahil sa kanyang kalagayan. Paparating na si Duff Valdez, iche-check niya ang kalagayan mo, wika ni Leonardo kay Clarice. Nakahiga si Clarice sa kama sapagkat hindi siya pinapayagan nito na tumayo. Baka kasi mahilo siya't maapektuhan ang bata. 7 buwan na niyang dinadala ang bata sa kanyang sinapupunan. Ano, papupuntahin mo rito si Duff Valdez. Hindi naman malalang kalagayan ko ah. Konting lagnat at sipon lang naman to, sagot ni Clarice habang nakakunot ang kanyang no. Si Duff Valdez ang doktor ni Clarice at close friend ni Leonardo. Alangan naman hahayaan lang kitang magkaganyan. Nakumunik ka, maapektuhan ang bata sa tiyan mo. Dapat healthy ka para healthy rin siya, katwiran ni Leonardo. Inirapan na lamang niya ito dahil wala rin naman siyang magagawa kahit magreklamo pa siya. Desisyon pa rin ni Leonardo ang masusunod. Para siyang bata na sunod-sunuran lang. Maya-maya ay dumating na si Duff Valdez. Pinapasok na ito ni Leonardo sa kwarto ni Clarice. Sa patuloy na paglipas ng mga buwan, 9 na buwan na ang dinadala ni Clarice. Malaki ang kanyang tiyan at nahihirapan na siyang maglakad. Limitado lamang ang kanyang kilos at galaw. Kapag hihiga siya kailangan niyang magdahan-dahan para mapanatiling ligtas ang bata. Hello baby. Nandito na sa daddy. Lumabas ka na riyan at maglalaro na tayong dalawa. Bungad ni Leonardo nang makarating siya mula sa kanyang opisina. Hindi pa man siya nakakapagbihis ay kaagad na siyang pumunta sa kwarto ni Clarice at hinalikan ang tiyan ni Clarice. Nasanay na kasi si Clarice na laging ganyan si Leonardo kaya hindi na siya naninibago. Aray. Sumisipa ang baby natin. Sambit ni Clarice na maramdaman niya na sumipa ang bata na nagdulot ng konting sakit sa kanyang tiyan. Wow naman. Nararamdaman mo palang sumisipa, nakangiting tanong ni Leonardo kay Clarice. Naman.
Nararamdaman ko talaga. Hawakan mo, sumisipa ang baby. Tugon ni Clarice at inilagay niya ang kamay ni Leonardo sa parte ng kanyang tiyan na parang may gumagalaw bonsod ng pagsipa ng bata. Wow, sumisipa nga siya oh. Uy baby, huwag kang sumipa. Nasasaktan si mommy. Bulong ni Leonardo sa bata. Natatawa na lamang si Clarice sa kanyang ginagawa. Pagkalipas ang ilang minuto ay iniwan muna ni Leonardo si Clarice. Pumunta siya sa bathroom at saka naligo. Nang makabalik si Leonardo, nagulat siya dahil nagsusumigaw si Clarice. Aray, ang sakit ng tiyan ko, Leonardo. Manganganak na ako. Natataranta si Leonardo sapagkat kita niya sa reaksyon ni Clarice na namimilipit ito sa sakit. Nakaramdam siya ng awa. Ano ka ba? Sabi ko manganganak na ako. Dalhin mo ako sa ospital. Sigaw ni Clarice habang hawak-hawak niya ang kanyang tiyan. Biglang nabuhay ang tila natutulog na diwa ni Leonardo bonsod ng pagkabigla at pagkatulala. Chill ka lang, pupunta na tayo sa ospital. Kinakabahang wika ni Leonardo. At saka mabilis niyang binuhat si Clarice papunta sa labas hanggang sa nakarating sila sa loob ng cots. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan at binagtas ang daan patungong hospital. Nang makarating sila sa ospital ay pilit pinapakalma ni Leonardo si Clarice. Parang mayak na kasi ito sa sobrang sakit. Ganito pala kasakit ang mga anak. Parang nawawalan na ako ng lakas, wika ni Clarice kay Leonardo. Hawak-hawak ni Leonardo ang kamay niya at saka hinahalikan niya ito. Kaya mo yan, strong ka, diba? Kakayanin mo yan para sa baby natin, bulong ni Leonardo kay Clarice. Naroon pa rin ang kaba sa kanyang dibdib. Ganito palang feeling na maging ama. Kinakabahan ako para sa inyong dalawa ni Bobby, wika ni Leonardo. Ipinagdarasal niya na sana ligtas ang panganganak ni Clarice. Pagkalipas ng ilang minuto, nanganak na si Clarice. Walang mapagsidlan ng tuwa na nararamdaman ni Leonardo sapagkat ligtas ang panganganak nito lalo na namasilayan niya sa unang pagkakataon ang kanilang anak. Lalaki ito at napakagwapo, manang-mana ito sa kanyang ama. Moreno, matangos ang ilong, mahaba ang pilikmata, makakapal na kilay at magandang hugis ng mga mata. Pinanggalanan nila itong Nathaniel. Wow! Ang gwapo ng anak natin, manang-mana talaga sa akin, sambit ni Leonardo. Nakatitig siya sa kanyang anak. Anong mana sa'yo? Sa akin yan nagmana, kontra ni Clarice sa kanya. Totoo naman ah. Mana talaga to sa daddy niya. Makalaglag pante kasi ang taglay kong kagwapuhan, wika ni Leonardo at saka kumindat kay Clarice. Inirapan naman siya nito. Napangisi na lamang ang doktor habang nakikinig sa banggayan nilang dalawa. Kinalong pa ni Leonardo ang bata at saka hinalikan ng pisngi nito. Pagkatapos manganak ni Clarice at nang umayos ng kanyang pakiramdam ay umuwi na sila. Pinadede niya ang bata sapagkat umiyak ito. So, kailan mo ako balak bayaran? Tanong ni Clarice kay Leonardo. Ang masayahing mukha ni Leonardo ay napalitan ng kalungkutan. Alis ka na bang gayon din? Tanong niya kay Clarice. Dahil kailangan ko ang perang yan, sagot ni Clarice. Napakunot ang noon ni Leonardo. Mula sa pagkakaupo sa kama, bigla siyang tumayo at saka najelisusa. Nathaniel, hindi ka ba mangungulila sa anak natin? Muling tanong ni Leonardo na para bang ayaw niyang paalisin si Clarice. Leonardo, hindi ba't malinaw ang ating pinag-usapan na kapag lumabas na ang bata wala na tayong pakialamanan sa isa't isa? Ang usapan ay usapan, katwiran ni Clarice. Pero Clarice, kailangan ka ng anak natin. Matitis mo ba ang iyong anak na mawala ng ina? Nababad trip na si Clarice kay Leonardo parang pinipigilan kasi siya nitong umalis. Ang dami mo namang dada. Binigyan na kita ng anak ah. Ano pa bang kulang? Hindi mo ba naiintindihan na kailangan ko ng pera kaya ako pumatol na maging baby maker dahil kailangan ko ng pera? Ngayon nasa kontrata 300,000. Ibigay mo sa akin at alis ako kung kailan ko gusto. Pagrereklamo ni Clarice parang gusto niyang magwala ng mga sandaling yon. Na ibibigay ko na sa iyong pera para wala ng gulo pa. Wika ni Leonardo. Mabiti naman at nagkakaintindihan tayo, sambit ni Clarice at saka binayaran na siya ni Leonardo. Pagkatapos niyang makuhang pera ay nagmamadaling umalis si Clarice. Labis na nagtaka si Leonardo kung bakit kay bilis niyang lumisan pagkatapos nitong matanggap ang bayad. Gusto niyang sundan si Clarice ngunit walang magbabantay kay Nathaniel kaya hindi niya ito pwedeng iwanan. Umuwi kasi ang kanilang kasambahay sa probinsya nito upang magbakasyon. Nang makaalis na si Clarice sobrang nalungkot si Leonardo parang tutulo ang kanyang luha habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak. Akala ko magiging masaya ako kapag nabigyan na ako ni Clarice ng anak.
Nakakalungkot pala kapag nawala si Clarice, bulong niya sa kanyang sarili. Hindi niya ma-imagine ang buhay ng kanyang anak na walang kinikilalang ina. Gusto niyang kumpleto sila bilang isang Eliselia. Ngunit anong ipaglalaban niya kung ganong hindi naman niya asawa si Clarice? Hindi sila kasal, walang relasyong namamagitan sa kanila sapagkat hinire niya lang yon bilang isang baby maker. Ngunit hindi lubos akalain ni Leonardo ang paglisan ni Mo. Nika ay maghahatid sa kanya ng kalungkutan at kawalan ng gana sa buhay. Ang totoo kasi mahal na ni Leonardo si Clarice, hindi niya akalaing mahulog ang kanyang loob sa araw-araw nilang pagsasama. Hindi niya lubos akalaing matatamaan siya ng pana ni Eros. Si Clarice ang babaeng unang nagpatibok ng animoy bakal niyang puso, ngunit ang tanong magtugma ba kaya ang kanilang damdamin, may puwang pa ba siya sa puso ng dalaga? Hindi man lang ba ito nahulog kay Leonardo sa araw-araw na pagsasama nila sa isang bubong? Kung mahal niya si Leonardo, bakit nagawa niya pa rin ang lumisan? Dahil sa pag-alis ni Clarice nawala ng gana si Leonardo sa lahat. Kahit kaharap niya ang kanyang anak ay hindi pa rin yun sapat upang sabihing masaya talaga siya. Pilit niya man iwaksi si Clarice sa kanyang isipan, ngunit hindi niya pa rin ito kayang kalimutan. Palaging sumasagi sa sulok ng kanyang isipan si Clarice, ang magandang mukha nito, ang mapupungay na mga mata, ang matangos na ilong, ang malarosas na labi, ang cute na boses ng dalaga, at ang mabangong buhok na lagi niyang nalalangha. Dahil sa labis na pangulila, hindi na nakatis si Leonardo. Ipinatawag niya ang kanyang sekretary na si Lilibeth. Magkaibigan kayo ni Clarice, di ba? Please sabihin mo sa akin kung saan siya nakatira. Kung kinakailangan kong magbayad ng malaking halaga, gagawin ko. Masilayan ko lamang siya at makausap. Pagmamakaawa ni Leonardo kay Roxanne nang magkita sila. Sandali, sir. Relax ka muna. Inhale, exhale. Ano bang problema mo't bakit gustong-gusto mong mahanap ang kaibigan ko? Tanong sa kanya ni Roxanne na nangaasar ang tinging ipinupukol kay Leonardo. Roxanne, mahal ko ang kaibigan mo and I want her back, please. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Clarice. Abot tenggang ngiti ni Lilibeth nang marinig niya ang huling tinuran ni Leonardo. Kinikilig siya na malaman niyang mahal na ni Leonardo si Clarice. Naku, sabi ko na nga, magkakahalaga kayo sa isa't isa. Pero teka, hindi niya ba nasabi sa iyo na nasa ospital siya? Tanong ni Roxanne na ikinabigla ni Leonardo. Ano? Nasa ospital siya? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Leonardo. Naku, may sakit kasi ang papa niya sa baga at kailangan na ng operasyon. Actually, matagal na yon, pero ngayon pa lamang nasimulan ang operasyon dahil wala silang elisebayad noon. Kaya nga pumayag si Clarice na maging baby maker mo dahil sa pera. Kailangan niya kasi ng pera para sa operasyon ng kanyang ama. Kung walang sakit ang papa niya, hindi siya papayag na maging isang baby maker, pagpapaliwanag ni Roxanne. Nanlumo si Leonardo. Naalala niya yung sandaling nagmamadali si Clarice na matanggap ang pera. Naintindihan na niya kung bakit ganoon umasta ang dalaga. Bigla siyang nakaramdam ng awa para sa babaeng kanyang minamahal. Wala siyang kaalam-alam na ginawa lang pala iyon ni Clarice para sa ama nitong may sakit. Tinanong ni Leonardo si Lilibeth kung saang ospital naroon si Clarice at sinabi naman yon ni Roxanne. Kaagad na pumunta si Leonardo sa ospital na iyon. Hinanap niya si Clarice. Iniwanan niya muna si Nathaniel kay Roxanne. Nang makarating si Leonardo sa ospital, nakita niya si Clarice's exit. Kagagaling lang nito sa loob ng ospital. Clarice, tawag niya sa dalaga. Lilingon siya nito at nagtagpo ang kanilang mga mata. Hinila niya si Clarice patungo sa lugar na walang tao. Teka, bakit? Para kang natataranta, tanong sa kanya ni Clarice. Nag-alala kasi ako sa iyo eh. Ayos ka lang ba? Kamusta ang kalagayan ng iyong ama? Tanong ni Leonardo na ikinagulat ni Clarice. At paano mo naman nalaman na nasa ospital si Papa? Tanong niya kay Leonardo. Siyempre, sinabi ni Lilibeth sa akin. Nagtanong kasi ako sa kanya kung nasaan ka. Namimiss na kasi kita eh. Nga pala, ba't hindi mo man lang sinabi sa akin deti na kailangan mo ng pera para sa operasyon ng ama mo? Handa naman akong tumulong, wika ni Leonardo. Hayaan mo na, ang mahalaga okay na si Papa. Ang perang binayad mo ang ginamit ko sa operasyon niya, wika ni Clarice. Mabutit maayos na siya. Clarice, bumalik ka na sa bahay please. Maawa ka sa amin, ang anak mo, kailangan ka namin, pagmamakaawa ni Leonardo. Sumilay ang ngiti sa labi ni Clarice. Naku, para ka namang batang nagmamakaawa. Actually, papunta na ako sana roon. Nami-miss ko na kasi si Nathaniel, at siyempre nami-miss din kita. Hindi ko kayang iwanan ang anak ko, wika ni Clarice.
Napangiti si Leonardo, halatang tuwa sa kanyang mga mata. Clarice, pwede bang huwag ka nang muling alis pa? Gusto kong pakasalan ka. Ang totoo kasi, matagal na kitang mahal. Unang kita ko pa lang sa'yo, nabihag mo na ang puso ko. Mas lalo akong nahulog sa'yo noong nagsama na tayo sa isang bubong. Natatakot lang ako na aminin sa'yo, pero ngayon handa na akong ipagsigawan sa buong mundo na ikaw ang babaeng isinisigaw nitong puso ko. I love you so much, Clarice, sambit ni Leonardo. Kung anong nararamdaman mo, ganoon din ang nararamdaman ko. I love you too, Leonardo, nakangiting tugon ni Clarice. Halos mapatalon sa sobrang tuwa, hindi niya akalaing mahal din siya ni Clarice. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ayaw na grow old with you, bulong ni Leonardo kay Clarice. Kasunod noon ay pagtagpo ng kanilang mga mata na sinundan ng pagdampi ng kanilang mga labi. Pinagsaluhan nila ang mainit na halik, patunay na mahal nila ang isa't isa. Sumilay ang ngiti sa kanilang labi na muling nagkaroon ng espasyo ang pagitan ng kanilang mga labi. Tara, balik na tayo sa mansyon. Hinihintay ka na ng babi natin, wika ni Leonardo kay Clarice at saka inakbayan niya ang babaeng mahal niya. Baka umiyak na babi natin doon. Sino palang nagbabantay sa kanyang gayon? Tanong ni Clarice. Si Lilibet munang nagbabantay. Iniwan ko sa kanya, sagot ni Leonardo. Naku, ginawa mo pa palang ang sekretary mo, tura ni Clarice at sabay silang nagtawanan. Pagkatapos noon ay binagtas na nilang daan patungo sa kotse ni Leonardo at bumalik sa mansyon. Nang makarating sila sa mansyon, nabutan nila si Roxanne na hinihel ang bata. Iyak kasi na iyak si Nathaniel. Naku, Biti nandito na kayo. Ang ingay-ingay ng babi nyo. Ewan ko kung bakit iyak ng iyak ito gayong maganda naman ang tagapagbantay niya. Wika ni Roxanne habang hawak-hawak nito ang bata. Pesensya ka na talaga Lilith, ginawa ko panayaya. Sabi ni Clarice at saka kinuha niya si Nathaniel at pinedede. Oh, kamusta naman kayong dalawa? Okay na ba kayo? Tanong ni Roxanne sa dalawa nang makaupo siya sa sofa. Halatang napagod siya sa pagbabantay. Okay na kami. Actually, magpaplano na nga kami para sa aming kasal. Nakangiting tugon ni Leonardo kay Roxanne at binigyan niya ng isang kindet si Clarice. Lumaki ang mga mata ni Roxanne dahil sa mga salitang tinura ni Leonardo. Ano? Kasal agad? Wow, ang bilis ah. Akala ko ba hanggang baby maker lang ang papel ni Clarice? Anong nangyari? Nagkahulugan naman kayo sa isa't isa, sunod-sunod na tanong ni Roxanne. Akala ko nga hanggang baby maker lang ang role niya. Hindi ko naman akalaing mahuhulog pala ako sa kaibigan mo. Ginayuma yata ako niyan sabi ni Leonardo at saka biglang sumabat si Clarice. Aba, anong ginayuma ka riyan? Sadyang nabijhani ka lang sa kagandahan ko at kung meron mang manggagayuma sa ating dalawa, ikaw yun no. Sus, ikaw kaya ang nabigani sa kagwapuhan ko. Kunwari ka pa. Nahulog ka lang naman sa Elisete kung itia. Wika naman ni Leonardo kay Clarice. Kahit kailan, felinggero ka talaga. Naiyak ka naman noong umalis ako. Kunwari ka pang kailangan ako ni Nathaniel natatakot ka lang namang mawalan ka ng magandang kasama rito sa mansyon, sabi naman ni Monique. Nag-araro silang dalawa at naghahampasan pa sa kabilang dako. Tawang-tawa naman sa kanilang dalawa si Roxanne. Naku, nagbabangayan pa kayong dalawa parehas lang naman kayong nahulog sa isa't isa. Noong ginagawa niyo si Natal, sabat ni Roxanne. Nagtinginan sina ng Monique at Leonardo sa isa't isa. Ang kanilang mga tingin ay merong nakakobling kahulugan. Ang galing pala sa kama nitong kaibigan mo wika ni Leonardo kay Roxanne. Pinaghahampas naman siya ni Clarice sa balika. Hoy, kahit kailan chismoso ka talaga. Isa pa mahahampas na talaga kita ng sinturon. Sambit ni Clarice samantalang panay naman sina Leonardo at Roxanne inaasar nila si Clarice at parang napipikon na ito. Lem, bahala nga kayo riyan. Mas mabiti pang patulugin ko na lang sina Natnat. Sambit ni Clarice at saka pumasok na siya sa loob ng kwarto habang kalong-kalong siya Daniel. Binigyan niya ito ng palayaw na Natnat. Kinabukasan, maagang gumising si Clarice. Mahal, bantayan mo muna si Natnat. Bibisitahin ko lang si Papa sa ospital. Bil niya kay Leonardo. Yon ang unang pagkakataon na tinawag niyang mahal si Leonardo. Wow, ang sweet mo naman, tinawag mo akong mahal. Mula ngayon, siya na rin ang itatawag ko sa'yo. Nakangiting wika ni Leonardo. Siya, alis na ako. Ikaw na munang bahala sa babi natin. Ipagtimpla mo na lang siya ng gatas kapag umiyak siya, wika ni Clarice. Sadye mahal, mag-ingat ka. Bumalik ka kaagad baka maagaw ka pa ng iba. Ganda mo pa naman,
Sabi ni Leonardo at hirapan siya ni Clarice. Naku, baliw ka na talaga sa akin. Huwag kang mag-alala, sayong-sayo lang ako, sambit ni Clarice sa kanya. Gusto ko yan. I love you, mahal, sambit ni Leonardo. I love you too, mahal, tugon ni Clarice at saka umalis na. Natutulog pa si Nathaniel kaya tinawagan muna ni Leonardo ang kanyang mommy upang ipaalam ang plano niyang pakasalan si Clarice. Naikwento rin niya sa kanyang mommy na si Clarice ang hinarang baby maker at meron na silang anak. Natuwa naman si Madam Feliz na malamang may anak na si Leonardo, ngunit tila hindi siya boto kay Clarice. Naku naman, Sebastian. Bakit mo papakakasalan ang babaeng, yan anak lang naman ang gusto mo diba? Akala ko ba wala kang balak bumuo ng Elicelia? Sumbat ng mommy niya sa kanya sa kabilang linya. Anak lang talaga ang gusto ko. Rate wala naman akong pakialam sa mga babae, pero maam, iba si Clarice. Hindi ko akalaing mamahalin ko siya. Ayoko na siyang pakawalan pa. Siya ang babaeng ibig kong pakasalan, sagot ni Leonardo sa kanyang mommy. Natitiyak mo bang mahal ka talaga ng babaeng yan? Naku, baka niloloko ka lang yan at pinerahan. Mag-isip kang ha, Leonardo, sermon ni Madam Phil sa kanya. Kumunot ang noon ni Leonardo. Nasasaktan siya dahil sa mga pinagsasasabi ng mommy niya kay Clarice. Maam, huwag ka namang ganyan kay Clarice. Mabiting babae siya. Hindi siya kagaya ng ibang babae. Mahal ko siya at alam kong mahal niya rin ako. Kahit tutol kayo sa pagmamahalan namin, itutuloy ko pa rin ang kasal. Pagtatanggol ni Leonardo sa babaeng mahal niya. Anak naman, pakinggan mo naman ako. Ayoko lang naman na umabot sa puntong pagsisisihan mo ang mga desisyon mo sa buhay, sagot naman ni Madam Feliz. Maam, hindi na ako bata. Hayaan naman ninyo ako magdesisyon para sa sarili ko. 30 years old na ako. Hanggang ngayon ba sinusunod niyo pa rin ang susundin ko? Sumbat ni Leonardo. Mas masyado kasing mahigpit ang mommy niya sa kanya. Simula pagkabata ay mommy niya ang nagdedesisyon sa mga bagay na dapat niyang gawin. Nasasakal na siya at isa rin yan sa mga dahilan kung bakit hindi niya masyadong na-enjoy ang teenage life niya. At kailan ka pa natutong sumagot, sumbat ng mommy niya. Hindi na lamang umimik si Leonardo, baka kung ano pang masabi niya. Narespeto niya naman ang mommy niya, ngunit nasasakal na siya sa mga ipinagbabawal ni nito. Ibinaba na niya ang kanyang cellphone at kapag kwan ay huminga siya ng malalim. Nahihirapan siya. Bakit hindi na lang nila ako suportahan? Tumutanda na ako at kailangan ko ring bumuo ng sarili kong Elicelia. Wala rin naman akong mga kapatid. Sino na lang ang masasandalan ko kapag hindi ako mag-asawa? Tanong ni Leonardo sa kanyang sarili. Na-realize niya na habang tumatanda ang tao ay nangangailangan ito ng Eliceliang mauwian. Habang nasa sa kalagitnaan ng malalim na pag-isip si Leonardo, biglang umiyak si Natnat. Mula sa pagkakatitig sa kawalan ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanyang anak. Iyak ito ng iyak. Natnat, nasa ospital pa si mommy mo. Sandali lang, ipagtitimpla lang kita ng gatas. Wika niya sa bata at saka dinampian ito ng halik sa pisngi. Wow, ang bango naman ng bab namin. Manang-mana talaga sa mommy niya, dagdag niya pa. At saka mabilis ipinagtimpla niya ng gatas si Nathaniel. Habang tumatagal kasi ay palakas ng palakas ang iyak nito. Pinadede niya ito at saka kinalong. Mabuti na lamang at tumahimik kaagad ito. Gatas lang naman pala ang katapat mo para manahimik, wika niya habang nakatingin siya sa kanyang anak. Masayang-masaya siya dahil sa wakas ay nagkaroon na rin siya ng anak. Mahal na mahal niya si Nathaniel, at ganoon din si Clarice. Nang makarating si Clarice ay pinag-usapan nila ang tungkol sa nalalapit nilang kasal. Magkatabi sila sa kama habang nag-usap, samantalang natutulog naman si Nathaniel. Anong klaseng kasalan ang gusto mo, mahal? Tanong ni Leonardo kay Clarice. Tiningnan siya nito ni Clarice at saka nagsalita. Ang gusto kong kasal, simple lang. Hindi ko kailangan ng bongga o engrandeng kasal. Ang mahalaga, nagmamahalan tayong dalawa. Sumilay ang manghangiti sa labi ni Leonardo dahil sa tinuran ni Clarice. Tamang nga siya, hindi nagkamali ang kanyang puso na mahalin si Clarice sapagkat taglay nito ang bisilak na puso. Si Clarice ay yung tipo na babae na hindi materialistic, hindi siya nasisilaw sa mga material na bagay lamang. Sa katunayan, ilang beses na siyang binigyan ni Leonardo ng mga mamahaling alahas subalit tinatanggihan niya yon. Napagtanto ni Leonardo na ibang-iba talaga si Clarice sa lahat ng mga babae. Bukod sa maladyosa na ang kanyang ganda, maunawain din siya, mapagmahal at maalaga. Ang maganda niyang ugali ang dahilan kung bakit mas lalo siyang minahal ni Leonardo.
Mahal, kahit simpleng kasalang ang nais mo, gusto ko pa ring paghandaan ka ng isang ingredient kasal. Wika ni Leonardo at sa kanilaro niya ang hibla ng buhok ni Clarice gamit ang kanyang mga daliri. Mahal naman, gagastos ka pa talaga ng malaki, reklamo ni Clarice. Basta para sa babaeng mahal ko, handa akong gumastos na malaki. At saka isang beses lang to sa buhay natin. Gusto kong maging special ang araw ng kasal natin, ang pinaka-espesyal na sandali sa ating pagsasama. Sagot ni Leonardo kay Clarice. Wala na akong magagawa kung yun talaga yung gusto mo. I respect your decision, mahal, tura ni Clarice. I can't wait to witness the beauty of my bride while you're wearing your wedding gown. Sabik na akong iharap ka sa altar, mahal, sambit ni Leonardo kay Clarice. At sa maraming pagkakataon, muling nagtagpo ang kanilang mga tingin. Mababakas sa kanilang mata kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Kasunod sa tagpong, yun ay ang paglapat ng kanilang mga labi. Pipikit na sana sila upang namnamin ang mainit na halik, ngunit biglang naudlot ang kanilang halikan nang umiyak si Nathaniel. Naku, ano ba naman yan? Nabitin tuloy ako, sambit ni Leonardo at napakamot siya sa kanyang ulo. Napangisi na lamang si Clarice dahil sa reaksyon nito. Hinal niya muna si Nathaniel dahil iyak ito ng iyak. Mamayang gabi na lang natin ipagpatuloy, mahal. Huwag ka nang iyak dyan. Wika ni Clarice habang nakatingin siya sa malungkot na mukha ni Leonardo. Halatang nabitin. Babawi talaga ako mamayang gabi kapag tulog na si Natnat, sabi ni Leonardo at sabay silang nagtawanan. Pagkalipas ng ilang araw, nag-hire si Leonardo ng designer para sa kanilang nalalapit na kasal. Nag-hire na rin siya ng wedding coordinator at hairstylist para kay Clarice. Gusto niya bonggang wedding gown ng soon-to-be wife niya. Lahat ay kaya niyang gawin basta para sa babaeng mahal niya. Ganyan kalalim ang kanyang pag-ibig sa dalaga. Kaagad na tinawagan ni Leonardo ang kanyang momit daddy upang ibalita ang nalalapit nilang kasal ni Clarice. Masaya naman ang daddy ni Leonardo. Suportado niya ang kanyang anak basta para sa kaligayahan nito. Sa katunayan, gusto pa sanang umattend ang kanyang daddy ngunit masyado itong busy sapagkat marami pa silang inaayos na project sa Hong Kong at matagal pa silang makakauwi. Sa kabilang dako, kabaliktaran naman ang naging tugon ng mommy ni Leonardo. Kung ang daddy niya ay suporta sa kanyang nalalapit na kasal, ang mommy niya naman ay tutol. Aba, talagang itutuloy mo nga ang pagpapakasal sa babaeng yon. Naku naman, Leonardo, hindi ka talaga nakikinig sa akin. Sermon ang kanyang mommy habang katawagan niya ito sa cellphone. Isang araw na lang sa sapit ng aming kasal, suportahan mo naman ako, ma'am. Mabuti pa si daddy, hinahayaan niya akong gawin ang mga gusto ko, sagot naman ni Leonardo. Naku, ibahin mo ako sa daddy mo. Ipa-cancel mong kasal na yan. Ako na lang ang pipili ng babaeng pakakasalan mo, sabi ni Madam Philip sa kabilang linya. Umigting ang panga ni Leonardo. Nararamdaman na naman ang pakiramdam na nasasakal siya dahil sa pagiging mahigpit ng mommy niya. Anong ipa-cancel ang kasal? Ma'am, okay na ang lahat, napaghandaan na namin. Kumuha na ako ng wedding designer at hairstylist. Wala nang dahilan para yurong ang kasal. Mahal ko si Clarice, mahal na mahal, jeet ni Leonardo sa mommy niya. Anong mapapala sa pagmamahal na yan hampas lupa ng babaeng pakakasalan mo eh? Pipili ka ng halang ng babae, yung hindi pa natin kauri. Aba, kailan pa naging bagay ang mahirap sa mayaman? Hindi kayo nababagay, Leonardo. Hiwalayan mo yan. Dinaig pa ng bonganga ng mommy niya ang Armalite kung ano-ano na kasi ang pinagsasasabi nito at hindi nagustuhan ni Leonardo ang mga salitang kanyang naulinigan mula sa mismong mommy niya. Nasasaktan siya, pakiramdam niya ay pinagsasaksak ng kutsilyo ang kanyang dibdib dahil sa mga salitang tinura ni Madam Feliz. Kahinaan niyang makarinig ng mga masasakit na salita na ibinabato kay Clarice. I'm sorry, ma'am, pero wala kang karapatang pagsabihan ng ganyan ang babaeng mahal ko. Eh ano naman kung mahirap siya? Marami na pera natin, sumusobra na nga eh. Pero kapag usapang kasyahan, hindi ko man lang yon naranasan. Si Clarice lang ang nagparamdam sa akin ng tunay na kaligayahan at sa kanya ko nasumpungan ng pagmamahal na hindi ko nahanap sa iba. Kaya kahit tutol ka sa kasal namin, hinding-hindi ko iurong ang kasal, sagot ni Leonardo sa kabilang linya. Naramdaman niya na lamang ang paglandas ng taksil niyang mga luha. Pinatay na niya ang tawag upang hindi mahalata ng mommy niya na umiyak siya. Ayaw niyang ipakitang mahina siya. Kahit ganoon kasakit ang mga salitang ibinabato ng mommy niya, hindi pa rin nagbabago ang desisyon ni Leonardo na pakasalan si Clarice.
Isang araw ang lumipas, sumapit na ang araw ng kasal nina Clarice at Leonardo. Abalang-abala sila noong araw na iyon. Nag-hire sila na yaya na siyang magbabantay kay Nathaniel sapagkat busi sila para sa kanilang kasal. Tumulong din si Lilibeth para sa paghahanda, palagi siyang nakaalalay kay Clarice. Sa wakas, nahanap mo na rin ang forever mo. Congratulations ha! Ang swerte mo kay Sir Leonardo, sambit ni Lilibeth kay Clarice. Nakaharap sila sa malaking salamin, suot na ni Clarice ang kanyang wedding gown. Sobrang ganda niya. Nga, ang swerte mo girl kay Sir Leonardo, at syempre maswerte rin naman siya sa'yo dahil sobrang ganda na magiging asawa niya. Wika naman ng baklang si The. Though ang tunay niyang pangalan, pero The ang itinatawag sa kanya dahil isa siyang lalaki na may pusong babae. Siya ang makeup artist at hairstylist ni Clarice. O kayo, kailan niyo balak magpakasal sa mga Prince Charming niyo? Tanong naman ni Clarice sa kanila. Baka tatandang dalaga na ako nito. 5 years na kaming magkasintahan ni Vinci pero hindi pa rin siya nagpo-propose. Ewan ko ba kung anong plano niya sa buhay, sagot ni Lilibeth at napakunot ang noon. Naku, ang tagal naman ng 5 years. Aba, pikutin mo na yung boyfriend mo Gil para wala ng kawala, biro ni Da kay Lilibeth. Nagtawanan silang tatlo. Grab ka naman sa pipikutin. Naku, kung wala pa siyang plano, aba, maghahanap na lang ako ng foreigner, yung matandang mayaman na madaling mamatay, sabi ni Lilibeth at panay halakhakan sila. Ako nga rin naghahanap ako ng sugar daddy, yung Arabo ang target ko para bumukol ang wallet ko, wika naman ng baklang si The. Mas lalo silang naghalakhakan. Inaayos niya ang buhok ni Clarice habang nagbibiruan sila. Nag-enjoy si Clarice na makipag-usap sa dalawa. Pakiramdam niya'y magaan ang kanyang loob pagdating kay Lilibeth at sa bakla. Actually, simula pagkabata ay mag-best friend na talaga sila ni Lilibeth. Ang dami na nilang ala-ala, si Lilibeth ang takbuhan niya sa tuwing may bigat siyang dinadala. Masasabi niyang tunay niyang kaibigan si Lilibeth, sapagkat sinasamahan siya nito sa oras ng kasyahan at kalungkutan. Sobrang swerte niya sapagkat nagkaroon siya ng kaibigang gaya ni Lilibeth. Ano bang mga tipo mo sa lalaki, Tia? Tanong ni Lilibeth sa bakla. Gusto ko sa lalaki yung malaki at mahaba, sagot ni The. Tumawa na naman sina Lilibeth at Clarice, kung ano-ano na mahaba at malaki ang pumapasok sa isip nila. Ano namang mahaba't malaki yan? Tanong ni Lilibeth. Mahabang presensya at may malaking puso. Naku kayo talaga ha. Ang dumi ng isip nyo, ang layo ng nararating ng imagination nyo, sambit ni The. Akala ko kung ano na mahaba't malaki sambit ni Clarice. Nagtawanan na naman silang tatlo. Nga pala, malapit na magsimulang seremonya ng kasal. Bilisan na natin baka mainip ang magandang bride ni Sir Leonardo, wika ni The. Ilang minuto na lang kasi ang natitira at magsisimula na ang wedding ceremony. Pagkalipas ng ilang minuto, natapos na rin ang kanilang paghahanda. Ready to go na si Clarice. Napakaganda niyang tingnan sa kanyang suot. Talagang bumagay sa kanya ang wedding gown. Kahit saang anggulo siya tingnan ay masasabing maganda talaga siya. Inalalayan siya nina Lilibeth at papuntang simbahan. Bumungat sa kanila ang napakagrandeng disenyo na matatagpuan sa paligid. Puno ng sari-saring bulaklak at mga balloons ang paligid. Pinagtitinginan na ibang naroroon si Clarice habang naglalakad. Halata ang pagkabighani sa kanilang mga mata. Grabe ang gwapo na mapapangasawa ni Sir Leonardo, wika ng isang babae sa katabi nito. Nakikinig lamang sa kanila si Clarice. Nga, napakaganda niya. Para siyang Barbie doll, sabi naman ng isang babae sa kabilang banda. Palingon-lingon naman si Lilibeth sa di kalayuan, parang may kung anong bagay siyang sinisilip. Oy, anong sinisilip mo diyan? Sabad ni Da kay Lilibeth. Napansin niya kasi na nasa kabila ang focus ng atensyon nito. Da, ikaw na munang bahala kay Clarice ha, may susundan lang ako, sabi ni Lilibeth at mabilis na umalis. Nagtaka naman si Da kung bakit parang nagmamadali si Lilibeth. Gusto niya rin sanang sundan itong ngunit nagbago ang isip niya. Hindi niya na lang susundan si Lilibeth. Ngunit ano nga ba talaga ang dahilan ng biglang pag-alis ni Lilibeth? Sinong sinusundan niya? Nagsimula ng seremonyas ng kasal, dahang-dahang naglalakad si Clarice sa isol. Nakapinta sa kanyang labi ang hindi maparis ang mga ngiti. Lahat ng naroroon ay nabighani sa taglay niyang kagandahan. Kasabay ng pag-indak ng musika ay ang mabilis na pagkabog ng puso ni Clarice. Napakasaya niya habang nakatutok sa kanya ang mga tao at ang iba'y kinukunan siya ng litrato.
Hindi niya lubos may paliwanag ang sayang nararamdaman niya sapagkat habang buhay na niyang makakapiling ang lalaking tunay niyang iniibig. She's willing to risk everything. Handa na siyang sungin ng gabundok na mga pagsubok kasama si Leonardo, ang lalaking hindi niya akalaing magiging kabiyak ng kanyang puso. Sa patuloy na paglalakad ni Clarice, nakarating na siya sa malapit sa altar. Nasilayan niya si Leonardo na naghihintay sa kanya. Abot tenga ang ngiti nito at mababakas sa kanyang mga mata ang labis na pagkabighani kay Clarice. Nagtagpo ang kanilang mga tingin habang nakaguhit ang matatamis ng ngiti sa kanilang mga labi. Kung maganda si Clarice, gwapo naman si Leonardo, mas na-inlove si Clarice nang masilayan niya ang kanyang soon-to-be husband. Ilang hakbang na lang at maghaharap na sila sa altar, hindi na makapaghintay si Leonardo. Pagkalipas ng ilang segundo, dumating na ang kanilang hinihintay. Magkaharap na sila sa altar ng puon. Napakaganda mo, mahal, sobrang ganda mo, bulong ni Leonardo sa kanya. Silang dalawa lamang ang nakakarinig. Ikaw rin, mahal, sobrang gwapo mo, tura naman ni Clarice kay Leonardo. Maya-maya ay nagsalita na ang pari. Nakikinig ang lahat. Leonardo Enriquez, do you take Clarice Evangelion to be your wedded wife, to laugh with you in joy, to grieve with you in sorrow, to grow with you in love as long as you both shall live? Tanong ng pari bilang pagsisimula ng kanilang pag-isang dibdib. Tumingin si Leonardo sa maamong mukha ni Clarice at saka ngumiti na sinundan ang kanyang pagsagot sa nasambit na tanong. Yes, I do, Father. Clarice Evangelion, do you take Leonardo Enriquez to be your wedded husband, to laugh with you in joy, to grieve with you in sorrow, to grow with you in love as long as CB shall live? Tanong naman ng pari kay Clarice. Tumingin siya sa mata ni Leonardo at saka ngumiti. Kinakabahan si Leonardo sa magiging sagot ni Clarice. Sasagot na sana si Clarice nang biglang may pumagit na ang babae. Itigil ang kasal. Malakas na sigaw nito na ikinagulat ng lahat na bigla kay Clarice maging si Leonardo. Napaawang ang kanilang mga labi. Anong ginagawa mo rito, Chara? Sumbat ni Leonardo sa kanya. Si Chara ay ang anak ng kaibigan ng mommy ni Leonardo. Ngunit hindi niya alam kung bakit bigla itong lumitaw sa araw ng kanilang kasal. Makinig kayong lahat, sasabihin ko. Listen everyone, sigaw ni Chara. Sinusubukan niyang makuha ang atensyon ang lahat ng mga taong naroroon. Walang kaalam-alam si Leonardo kung anong kalokohan ang ginagawa ni Chara. Nainis siya sa biglang pagsulpot nito. Makinig kayong lahat, muling sigaw ni Chara. Tumahimik ang buong paligid at tila ba gusto nilang marinig kung anong sasabihin ng babaeng yon. Tila ba may pasabog na dala si Chara. Walang kasal na magaganap sa araw na to sapagkat ako ang tunay na girlfriend ni Leonardo. Sigaw niya at nagulat ang mga tao. Ang iba'y nagbulong-bulungan, ang iba naman ay pinagtitinginan nila si Leonardo. Marahil inisip nila nakabit lamang si Clarice. Naku, may girlfriend na pala si Sir Leonardo, pero bakit naman nagpapakasal siya sa ibang babae? Tanong ng isang babae sa katabi nito. Nagbubulong-bulungan sila sa gilid. Nga, naku, nagkakagulo na sila wika naman ng isang babae. Sandali, anong kalokohan ang ginagawa mo, Chara? Tanong ni Leonardo kay Chara. Wow, bravo. Ako pa talaga ang tinatanong mo kung anong kalokohan ang ginagawa ko. Hindi ba't ikaw dapat ang tanungin ko? Bakit may nagaganap na kasal gayong hindi pa naman tayo bre? Girlfriend mo ako, pero wala akong kaalam-alam na may kabit ka pala. Pinagmukha mo akong tanga, Leonardo, wika ni Chara. Mas lalong naguluhan si Leonardo. Leonardo, ang ibig niyang sabihin, kabit mo lang ako. Hindi mo man lang sinabi sa akin na may girlfriend ka. Niloko mo ako. Galit na sigaw ni Clarice at isang sampal ang kanyang pinakawalan. Dumapo ito sa pisngi ni Leonardo. Mahal, maniwala ka sa akin, wala kaming relasyon ng babaeng yan. Kung ano man ang pinagsasasabi niya, wala akong alam. Please, akong paniwalaan mo, Clarice. Pagmamakaawa ni Leonardo kay Clarice. Aba. Sino nga lang ang lalaking yan? Girlfriend niya talaga ako at kabit ka lang ano. Itutuloy mo pa ba ang kasal ngayong alam mo naman na hindi ikaw ang original? Tanong ni Chara kay Clarice. Gulong-gulo na si Leonardo at ganoon din si Clarice. Hindi niya alam kung sino sa dalawa ang paniniwalaan niya. Sa gitna ng kanilang banggayan, biglang pumagitan na si Roxanne. Wow, bravo! Ang galing mo naman umakting, Chara, sambit ni Roxanne at pumalakpak. At ikaw na babae ka, ano bang pinaglalaban mo? Tanong ni Chara kay Roxanne sa tonong pasigaw. Mataray na tiningnan ni Roxanne si Chara mula ulo hanggang paa na sinundan ang pagtaas ng kanyang kilay. Kung mataray ang dating ni Chara,
Di hamak na mas mataray ang dating ni Roxanne. May dagdag pa ang sobrang tangkad nitong He. Anong pinaglalaban ko? Siyempre, ang katotohanan. Hawak ko ang ebidensya, Tiara. Kaya pwede ba, huwag ka nang magdrama. Huling-huli ka na sa akto, wika ni Roxanne kay Tiara. Nagulat ang lahat. Naguguluhan din sila, ngunit excited sila na malaman kung ano ang pasabog na dala ni Roxanne. Ano nga ba kayang klaseng ebidensya ang hawak ni Roxanne at ano na naman ba ebidensyang ipaglalaban mong babae ka ha? Tanong ni Tiara kay Roxanne. Gusto mong malaman? Oh, Saje, chill ka lang at mangangatog ka riyan dyan sa kinatatayuan mo, sagot ni Roxanne. Pagkatapos noon ay inilabas ni Roxanne ang kanyang cellphone. Huwag kayong maingay para marinig nyo ang pagiging magaling ni Tiara sa pag-acting, utos ni Roxanne sa mga tao. Tumahimik ang lahat. Itinaas ni Roxanne ang kanyang cellphone na kung saan makikita sa video si Tiara na may kausap sa cellphone. Yun ang sinundan niya kanina at kinunan ng video. Naka-full volume ang cellphone ni Roxanne kaya rinig na rinig ng mga tao sa paligid ang pinagsasasabi ni Tiara sa video. Ang laman ng video ay tungkol sa plano ni Tiara at ng mommy ni Leonardo na kung saan inutusan ng mommy ni Leonardo na magpanggap si Tiara bilang girlfriend ni Leonardo upang ilisuka kay Monique na niloloko lamang siya ni Leonardo at nang sa ganoon ay hindi matuloy ang kanilang kasal. Yun ang nagsilbing patunay na ang lahat ng ginawa ni Tiara ay isang pagsisinungaling lamang. Kinamuhian ang lahat si Tiara na malaman nila ang katotohanan. Galit na galit si Leonardo sa ginawa nito. Sinasabihan ng mga taong naroroon na isang sinungaling si Tiara. Dahil sa sobrang hiya na nararamdaman ni Tiara ay hindi siya nakatis. Nagkukulay mansanas na ang kanyang mukha kaya kumaripas ito ng takbo palabas ng simbahan upang makaiwas sa mga matang nakatutok sa kanya. Sa kabilang dako, nagpaliwanag naman si Leonardo kay Clarice tungkol sa kanyang problema sa mommy niya. Nilinaw niya rin sa harap ng karamihan na sadyang mahigpit lamang ang kanyang mommy sa pagpili ng babaeng kanyang pakakasalan sapagkat para rin naman, yun sa kanyang kabutihan. Ngunit para kay Leonardo si Monique ang daan tungo sa kanyang kabutihan. Pinatunayan niya na mahal niya si Clarice at kahit marami pang humahadlang sa kanila ay handa niyang ipaglaban si Clarice. Sa wakas, naikasal din sila. Pag-ibigan pa rin nila ang nanaig sa huli. Larawan sila ng dalawang taong tunay na nagmamahalan. Wala talagang imposible sa dalawang pusong nagmamahalan sapagkat kahit kabundok man ng pagsubok ay handa ka pa ring sumugal para sa taong iyong minamahal. Pagkatapos ng seremonyas ng kasal ay nagkatuwaan ng mga tao sa kanilang mansyon. Nagsimula na ang kainan. Maraming mga pagkain ang nakahanda sa misa. Busog na busog talaga ang mga bisita. Naroroon din ang Eliselia ni Clarice sapagkat inimbitahan sila ni Leonardo. Nagpicture-picture si Leron bilang remembrance. Sa wakas, asawa na rin kita. I love you so much, mahal. Sambit ni Leonardo kay Clarice habang kumakain sila kasama ang mga bisita. I love ito mahal, tugon rin ni Clarice. Ang ingay ng buong paligid sapagkat may mga nag-awitan at meron ding nagsasayawan. Ang saya-saya nila. Halika sayaw tayong dalawa, yaya ni Leonardo kay Clarice. Marami rin kasing mga nagsasayawan at napakaromantik pa ng musik. Bagay sa kanilang dalawa. Marunong ka bang sumayaw? Tanong ni Clarice kay Leonardo habang nakapinta sa kanyang labi ang matamis ng ngiti. Naman. Sus, napakabasik lang naman na sumayaw. Halika na mahal, wika ni Leonardo kay Clarice. O Saje, pagbibigyan na kita ha, baka magtampo ka pa. Biro ni Clarice at sa kanatuwa naman si Leonardo. Hinawak niya ang kamay ng kanyang asawa patungo sa floor. Sumayaw sila at vinideohan naman sila ni Roxanne. Nag-enjoy talaga ang dalawa sa kanilang ginawa. Nang sumapit ang gabi ay nagsipag-uwian na ang mga bisita. Nakatulog si Clarice dahil sa pagod nito sa kasasayaw. Binuhat siya ni Leonardo mula sa sala patungo sa kwarto. Ang ganda talaga ng misis ko, bulong ni Leonardo habang tinitigan niya ang natutulog niyang asawa. Dinampian niya ito ng halik sa pisngi at saka lumabas na siya. Si Nathaniel naman ay pinapatulog pa ng kanyang yaya. Kinakantahan pa ito ng dandansoy. Muling sumagi sa sulok ng isipan ni Leonardo ang ginawa ni Tara ang panggugulo nito sa araw ng kanilang kasal. Kaya naman kaagad na tinawagan ni Leonardo si Madame Feliz. Pumunta siya sa safe area upang walang makarinig sa kanilang usapan. Ma'am, ano na namang kalokohan ang pinagawa mo kay Tiara? Nakakahiya ang ginawa niya. Hindi niyo man lang narespeto ang araw ng kasal ko, sumbat ni Leonardo sa kanyang ina. At talagang itinuloy mo pa talaga ang pagpapakasal kay Clarice, Leonardo.
Bakit hindi na lang si Tiara ang pakasalan mo? Maganda naman siya at mayaman, hindi gaya ng asawa mo, wika ni Madam Feliz sa kabilang linya. Ma'am, ayokong magpakasal sa babaeng hindi ko naman mahal. Kahit ipilit nyo, ayoko. Minsan nang halang ako sumaya, ipagkakait nyo pa. Gaano ba kahirap tanggapin ang babaeng pinili kong mahalin? Hirap na ako, Mommy. Hindi ko alam kung anong gagawin ko para tanggapin niyo si Clarice. Sa totoo lang, nahihirapan na ako sa ganitong klas ng buhay. Pakiramdamam ko, wala akong kalayaan, nasasakal na ako sa totoo lang, wika ni Leonardo sa kanyang mommy. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na sabihin ang tunay niyang nararamdaman, kahit tagal na panahon din siyang nagtimpi. Anak, patawarin mo ako. Siguro mali rin ako sa part na pinagbabawalan kita, na pinaghihigpitan kita, na desisyon ko na lamang palagi ang nasusunod. Patawarin mo ako anak, wika ni Madam Phyllis sa kabilang linya. Tila biglang naging mamon ang kanyang puso. Sa wakas ay natauhan din siya na hindi tama ang kanyang ginagawa. Tila ba masyado na niyang naikulong ang kanyang sariling anak sa kanyang mga kagustuhan. Nakalimutan niyang bigyan din ito ng kalayaan, kalayaang hayaan ng kanyang anak na hayaang i-enjoy ang buhay nito. Nagkaroon man sila ng hindi pagkakaintindihan, nanaig pa rin sa huli ang kanilang pagmamahalan at pagpapatawad bilang mag-ina. Natanggap na rin ni Madam Faith si Clarice bilang asawa ng kanyang anak at excited na siyang makita si Nathaniel. Humingi rin siya ng paumanhin kay Clarice at naiintindihan naman nito kung bakit ganoon siya kahigpit sa kanyang anak. Masasabing tunay ngang maswerte si Leonardo kay Clarice dahil sa pagiging bisilak ng puso nito. Pagkalipas ng ilang buwan, nagbakasyon ang mommy at daddy ni Leonardo sa Pilipinas. Sinundo nila sa airport kasama sina Clarice at Nathaniel. Wow, ang gwapo naman ng apo ko. Talagang mahang-maha na talaga sa anak, wika ni Madam Phyllis nang makarating sila. Tuwang-tuwa sila habang nakatitig kay Nathaniel. Pinisil-pisil pa nito ang ilong nito. Ginisyan din ni Madam Fez sa Clarice. Naku, ang ganda pala nitong asawa mo, Leonardo. Kaya pala ayaw na ayaw mong iwanan deti. Sambit ni Madam Phyllis habang nakangiti siya kay Clarice. Gumiti rin si Clarice. Nagtawa na naman sina Leonardo at ang daddy niya. Halina po kayo tito-tita, nakahanda ng pagkain sa mesa. Kumain na tayo habang mainit pa po. Yaya ni Clarice sa kanila. Siya kasi ang nagluto ng kanilang masarap na hapunan. Naku, huwag mo na kaming tawaging tito at tita. Mommy at daddy na lang din ang itatawag mo sa amin, wika ni Madam Phyllis kay Clarice. Opo mommy, sagot ni Clarice. Nagsama sila bilang masayang Elisilia at pinalaki nila si Nathaniel bilang isang mabuting anak. Naging katuwang ni Leonardo si Clarice sa pagpapalago ng kanilang kumpanya sa loob at labas ng Pilipinas. Gaano man kahirap ang inyong pinagdadaanan, hahantong pa rin talaga ang lahat sa pagpapatawad. Ganyan ang tibay ng pagmamahal na nagmumula sa isang Elisilia. Maiksi lamang ang ating buhay kaya't huwag natin itong sayangin sa paggawa ng mga walang kwentang bagay. Piliin natin ang maging masaya habang tayo'y nabubuhay pa sa mundong ito. Wakas.